So ayan guys, welcome back to my channel. Ayan. So for today's video, gagawin natin is magpapalit tayo ng fuel filter. Alright. Tuwing kailan ba ito pinapalitan? So tingnan natin. So ayan guys, owner's manual natin, hanapin natin yung engine natin, ISF 2.8. Ayan. And hanapin natin yung diesel oil filter element and o-ring. Okay, baka malito ko kayo kasi may replace the oil filter and then dito diesel oil filter element and o-ring. Alright, and dito sinasabi is 5,000 kilometers for the first time and every 10,000 kilometer or 6 months later. So pwedeng 10,000 kilometer kapag mga traffic and 20,000 naman kapag mga general operating conditions lang. Alright, so every 20,000 tayo nagpapalit ng fuel filter natin. Okay, so ayan guys, ito yung fuel filter ng Photon Traveler or ng engine natin, ISF 2.8 na Cummins. Okay, so nandito lang siya beside the battery. Okay, ayan. So wala naman tayong tools na kailangan gamitin dito. So kailangan lang natin tanggalin to at ito, and then merong pin. So nakikita nyo ba? Ayan, yan yung lock para dun sa bracket at yung sensor ulit dito at yung hose dun sa ilalim. Yan. Alright, sige, baklasin na natin. So ito na siya guys, nabaklas na natin. Okay, so meron tayo ditong imbudo tsaka bote na nilinis natin. Wala nang laman yan, walang tubig o kahit na ano sa loob. So titingnan natin kung merong water contamination dun sa fuel filter natin. Tara. So ganito lang pala ang pagbaklas nito or pagtanggal ng element natin. Pihitin lang natin to pakaliwa. Ayan. So ayan guys, no, itong fuel filter na Traveler, dual purpose na to. Fuel filter siya, at the same time water separator na rin. Okay, salin natin yung natitirang crudo sa bote. So ayan guys, ito na yung fuel filter natin. Alright, so ito yung diesel natin na tinanggal sa fuel filter. Ayan yung natitirang ano, sa canister natin. Ayan. So malalaman mo naman, mararamdaman mo rin naman kung may water contamination sa diesel mo, kung humina yung hatak mo or nagpapalya yung sasakyan mo. Okay, kailangan nyo rito i-check. Okay, so ayan guys, pagkabaklas natin ng fuel filter, hindi lang agad siya pinapalitan or pinapalitan natin ng bago. So kung makikita nyo, ayan, may mga contamination sa ilalim, mga natirang mga dumi. Okay, yun yung kailangan din natin linisin. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, ayan yung parang mga buha-buhangin. So ayan, linisin na lang natin to. So ayan guys, nalinis na natin. Ayan. So ang ginawa natin dito, dahil wala namang water contamination yung diesel na tinanggal natin dito kanina, so ginawa natin, binalik natin yung konti para alog-alogin yung loob ng fuel filter canister. Ayan, or fuel filter housing. Ayan. So ito guys, meron ditong o-ring. Yan, pinapalitan din lagi yan. So pag bumili kayo ng fuel filter, kasama na rin yan. Okay, so ayan, mas maganda kung ganito yung pagbaklas natin, gamitan natin ng ganitong plastic. Ito yung mga pambaklas ng dashboard. Okay, so huwag kayong gagamit nung screw or flat screw sa pagtanggal nito, kasi baka mamaya may tendency
magkaroon ng damage or crack dito. Okay, mas maganda to para plastic lang. Okay, so tanggalin na natin. So ayan guys, higpitan na natin tong fuel filter. I-seal na natin ng maayos. Ito yung higpit, hand tight lang natin, huwag masyadong mahigpit or gamitan natin ng mga wrench or pukpukin kasi baka mabasag yung housing. So remember, plastic tong fuel filter housing natin. So before natin higpitan, siguraduhin lang natin tama yung positioning ng mga ng kabitan ng hose tsaka ng mga sensor. Alright, so ayan, so ito yung sa hose. Ayan, so dapat tama yung positioning kasi pag yan hinigpitan nyo ngayon at mali yung positioning, babaklasin nyo ulit kasi mali yung positioning, hindi aabot yung hose. Okay, so ayan guys, so ikabit na natin. So ayan guys, properly check muna kung naikabit ng maayos yung sa mga hose at mga sensor. Make sure na may sagad nyo o nakibit. So after nyan, so ipump nyo to para kumuha siya ng fuel sa tangke. Okay, hintayin nyo lang na tumigas. Ayan. Ayan. And then susiyan natin para tumakbo rin yung fuel pump. Okay. So ayan guys, susiyan natin, okay, para tumakbo rin yung fuel pump. Okay, siguro bilang kayo mga 30 seconds. Okay, so sige, start natin. Hindi pa siya masyado nakakahigop ng crudo. Pump ulit natin. Ayan, medyo tumigas na. Start ulit. Okay. Kunti pa. Hintayin lang natin na maging stable yung idle niya. Okay. Ayan. Kung hindi pa stable yung idle niya, ayan, nag-stable na kasi pinump ko ulit. Okay. So ayun guys kapag hindi pa masyadong stable yung idle niya, i-pump nyo lang ulit yung sa fuel filter housing. O ayan stable na. Unlike kanina, iba yung tunog. Alright. Ito yung Cummins engine natin, Photon Traveler. Okay, ang odometer natin is nasa 160,000 kilometers na, all stock. Yan. So ang napapalitan na natin dyan is yung belt. Okay, coolant, ganyan maintenance lang. So wala pa napapalitan dyan. Yan, turbo hose, buo pa yung turbo hose ko. Yan. And ayun lang, all stock. So ito yung start nyo. Look guys.
okay pa. Tingnan natin kung may usok. Alabay. Alabay. Wala. So ayun guys, DIY replacement of fuel filter ng Photon Traveler natin. Ayan guys, so diba, nakasave kayo at least mga 400 pesos, 350 pesos kapag pumunta kayo sa mga shop. Okay, so kaya-kaya nyo rin yan guys. Okay, so ito pala yung ano, Traveler XL. Ayan. So ito pala, pag bubili kayo ng Photon units, so may bibigyan ako sa iyo at re-recommend na agent from Photon. Okay, so ang name niya is si Ma'am Tony. Ayan, kontakin niya na lang. Ito yung details niya sa baba. So thank you for watching guys and see you next time. Bye bye.